Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Likas sa ating mga Pinoy ang pagiging mapagkumpetensya kahit anong tagisan. Pero minsan, ang kompetensya nauuwi sa pikunan at umaabot sa hindi ka nais-nais na alitan. Kaya ang dulo, harap-harapan ang paligsahan. Yan yung gusto laging pag-iba. Ang pambansang pampalipas oras ng Pinoy ay basketball. Ayan. Kaso kung minsan, hindi talaga maiwasan ang pisikalan na nauuwi sa pikunan at bardagulan. I mean, totoo naman yun, di ba? Kasi sa bawat barangay may court. Diyan nagmula ang reklamo sa atin ngayong araw na ito ng kaibigan laban sa kaibigan. Yun ang masakit. Ang kaso ay nagkasanga-sanga na naman ang mga issue dahil sa pikunan sa basketball. Ano ang problema? Yun na nga po, pag naglalaro po siya, parang physical po yung laro niya. Parang hindi na po basketball yung laro niya. Parang UFC na po yung nilalaro niya. Parang UFC. So, ibig sabihin ng babalya, Opo. naniniko. So, yung balyahan, anong pinakagrabing nangyari? Napilayan po yung kampi ko. Pagka ganon, dahil hindi ito liga, hindi ito sakop ng barangay. Pero sa ganito, pwede nyo rin naman isumbong sa barangay yan. Anong court ang ginagamit nyo? Ano lang po, court lang din po ng parang street namin. Oh, ayun. Di ba? Sakop pa rin ng barangay. Sa street lang daw. Sa kalye-kalye lang daw nila. Hindi private. Madalas natatalo ang team mo. Opo. Yun ang tinatanong ko nga nung pinapahiwanag sa akin itong kaso. Wala bang referee? Wala po. Kadalasan po kasi pag tropa-tropa. Yung court, hindi yung buo. kaya Opo, half court lang informal po. game Half court siya, lang po. Miss Coring. Hindi Half siya Ate Coring, court. half court. Pero bakit siya ang bukod tangi na nirereklamo mo? Kasi siya lang po yung ganun eh. Gaano katagal na kayo naglalaro? Tagal na po. Alis kababata ko rin po siya eh. Mula ba pagkabata, ganun na siya? Ganun na Ba't ngayon mo lang nireklamo? May ibang issue na. Ang pikunan sa basketball, may nakasanga pa palang issue sa basketball shoes. Niya, relo niya at buhok niya. Tama ba? Sasakyan. Pati sasakyan. O, pang-apat Minsan, na yun. opo. Di ba? Okay. So, yung sapatos, anong kwento ng sapatos? Iniram niya lang po. Tapos, yung kukunin ko na po, parang ang datingan sa kanya, kanya na lang daw. O ngayon, ayaw... Oh. Sinoli niya po, sira na, tapos galit pa. Ano yung sira? Yung swelas po. Paano naman nangyari masisira ang swela? Kasi po, laging ginagamit eh. Ginarag niya yung sapatos na hindi kanya. Nilaspag. Opo. Pinabayaan mo din kasi. Kaibigan ko naman po eh, kaya pinairam mo. Yun ang mahirap. Ang dami na nating ganun dito, magpapahiram, hindi ka agad kukunin. Tapos pag binalik na sira, ayan, magagalit kayo. Kasi wala ring usapan kung kailan ibabalik. Meron pa bang iba? Meron pa po. Meron pa rin. Ano pa? Yung sa manok po ng tatay ko. Niloloko mo kami, ha? Opo. Mula basketball napunta sa sneakers, ngayon sa manok. Okay, Kasi- ano naman yung sa manok? Kasi paglasing yung tatay ko, pinagtitripan po siya yun eh, parang gumanti lang po siya. Kinuha niya yung manok. Ano nangyari sa manok? Inulam. Akala ko pinag-basketball yung manok. Nalito na. Ang gulo na nung kwento. Kinain ng kalaro mo ng basketball yung manok ng tatay mo. Ang gulo? Nakawin mo na yung anak, huwag lang yung manok. Grabe ka naman. Ayan, na-fried chicken na si manok. Tinola, ma'am. Tinola? At alam pa niya kung ano yung luto. Nakakalito na ang kwento. Recap nga tayo. Mula sa basketball, napunta sa sapatos at may nadamay pang panabong na manok na naging masarap na tinola. Hindi naman po, ma'am. Ang basketball, ma'am, physical talaga. Kung ayaw nila masaktan, ma'am, maglaro sila ng chase. Diba? Basketball yun, ma'am, eh. Basketball po yun.
Okay. Teka muna, ganun ba talaga? Contact sport po kasi talaga eh. Contact sport. Opo. Pero may rule Hardcore, yan. ma'am, kung tawagin hardcore. Hard court. Opo. Okay. Pero, teka muna, may mga foul ha? Hindi ba yung mga nambabalya, naniniko, nampapatid, lahat daw yun ginagawa mo. Wala pong intentional doon. O ngayon, teka muna, so, sino ang nananalo? Kami, ma'am. Kayo ang nananalo. Kaya tingin mo napipikon sila. Iyakin lang sila, ma'am. Iyakin. Asartalo. Sartalo. Pero ano naman yung kwento ng sapatos? O, yung sapatos na hiniram mo, pagbalik mo daw, nilaspag mo na, at sira na yung swelas, ikaw ang humawa, kayun. Nasa mesa ng ebidensya, ang sapatos. Ay, talagang hinawakan sa ilalim. Ano ba? Kasi naman sa loob. Ayan, ito, So, ano ba sira dito? Ayun ma'am, yung selos ma'am. Alin? De, gets ko kasi sa basketball kailangan maganda ang grip ng ilalim. Pag nasira na yan, wala na. Mahirap. Delikado. Totoo ba? Delikado, yes. Pero ang tanong, ano ba yon? Ikaw pa daw ang galit nung sinoli mo. Kasi, ma'am, ano niya ako, ma'am, na-misinterpret niya ako, ma'am, eh. Bakit? Anong na-misinterpret? Hiningi ko na sa kanya yun, ma'am, eh. Hiningi mo na. Opo. Parang, ang sinasabi mo, binigay, binawi. Opo, parang ganun po. Parang ganon, binigay Kasi pero po, binawi. nagkakainitan po kami sa mga labanan namin, eh, sa lugar namin. Kaya binawi. Tama ba yun? Opo ma'am. Parang nabuisit ka din. Ayun. At least nagsasabi sila ng totoo nilang saloobin, di ba? Okay, so, ito naman, bago naman ito. Teka muna, bago yan, yung manok muna. Yung manok na tinola ninyo. Ano bang nangyari doon? Ninakaw mo daw yung manok panabong. Naasar po ako sa tatay niya. Naasar ka sa tatay niya kasi... Pagkalasing po, maoy po. Paglasing nangaaway. Opo. Paglasing nangaaway, ganun ba? Ikaw ang inaaway? Opo. Bakit ka inaaway ng tatay? Hindi ko pa nga po alam, eh. Ba't ako pinag-caterpan, eh. Siguro po, baka sinusumbong niya po ako. Pero, sinasaktan ka ba? Sinasaktan ka? Ano, muntik na po. Buti po, nakasalag pa ako. Binatukan po ako, eh. Ay, binatukan ka. Nakasalag lang po ako. Ayun, wala. Kasi physical din siya sa laro, eh. Kaya siguro gumaganti yung tatay. Ayun, nagsanga-sanga na. So, ang ginawa mo, kinuha mo ngayon yung manok panabong. At inulam nyo. Pinulutan po namin. Pinulutan. Pumunta po siya sa inuman, eh. Nakatikim pa nga siya, eh. Pumunta po siya sa inuman. Para yung nakain mo pa. But wait, there's more. Ang hidwaan ay hindi lang natapos sa tinola dahil may panliligaw ding naligaw dahil sa paninira ng kaibigan. Ano naman itong tungkol sa panliligaw? Nanliligaw daw tong si Jesus, tapos sinisiraan mo daw siya sa nililigawan niya. Totoo Ano ba lang yun? yun, ma'am? Ha? Ano pa yun, ma'am? Wala pa yun, ma'am. Wala pa kaming alitan yun. Binibiro ko lang. Binibiro mo yung alin. Opo. Wala pa kaming alitan. Tapos po, pinagkaroon po kami ng alitan. May alitan na po kami. Doon niya na po inaano yun. Inuugnay-ugnay niya na po. Inuungkat niya na po. Pinagsasama-sama niya na. Ganon. Kasi nga... Kasi po, magkababata po kami yan, eh. Siya raw ang napuruhan at napilayan ng pisikalang paglalaro ni Ernie. Siya mismo. Lloyd, humarap ka na. Ayan. Baka kayo ma-technical dito. Huwag na lang. Sabi, ikaw daw ay nabiktima ng kanyang pisikalang paglalaro. Opo eh. Ha? Opo, kasi Paano? physical po talaga siya maglaro eh. Nagamitan niya po kami ng kaalaman sa mga ano eh. Sa mga Ibis ano? na basketball lang po, gumagamit po siya ng mga pitik-pitik po na ano, kaya nakapitilayan po kami. So
ikaw, nabalya ka na rin. Opo. Oo. Pagka-atake po ako, siya po, bigla pong susulpot na lang bigla. Di ko alam po kung sinasadya niya yun mo ano eh. Ang sports Napilayan dapat, po ako. nakakabuti yan nakakabuti dapat sa komunidad yan. 'Di ba? So, imbis na nagdadroga, imbis na alam mo na, nagsusuga, naglalasing ang mga kabataan, maganda talaga yung basketball. Awis. Pero talagang dapat, sinasabi ko na kanina pa, dapat meron kayong referee. Ayun, mag-ambag-ambag na lang kaya kayo para may referee kayo, para ma-technical kung ano yung mate-technical. Di ma'am, pagka street basketball po kasi ma'am, di na po kailangan yung referee Eh, ma'am. ganyan talaga, mag-aral ka na ng martial arts. Pag street basketball daw po kasi, Sikalan ma'am, Ganun ba di yun? ko maiwasan talaga. Delikado. pag street basketball, hindi daw referee kailangan, MMDA. MMD. Magwawalis ka doon sa game. Ganun yan. MMDA. Talagang Bakit? pipituhan kayo, ganon. Pwede bang ipakita mo sa amin, ano ba yung mga galaw ni Ernie na na nakakapanakit, na bawal sa basketball? I-demo ma'am, i-demo ko. I-demo mo ngayon. Pakita mo. O tayo ka dyan. Jesus. Gaganon po Gusto siya mo eh. to si Lloyd, no? Active Pwesto, siya. Magkwento. gagayan-gayan. Tapos gaganunin ka po bigla sa ano eh. Ayun. Sabay papasok, sabay masushoot. Di ba? Eh, shoot. Ako po parang na-disalign na po ako agad. Oo. Ito naman. Tigilan na raw ni Jesus ang pagiging feeling leader. Feeling leader ka daw sa kanilang grupo. Oh. Ayon yan sa kakampi naman ni Ernie. Jornad, humarap ka na. Kung tapang kayo na nga yung nakaano eh, no? Oo. Wag naman ganon. Kayo pa yung galit na ano eh, kayo na kayo naapilay eh. Kaya na, wag Hindi lang masakit na. kamay ko, sinuntok ko na yung mukha mo. Wag na yung ganyan. Mas maganda yung larong walang kagalit. Para lahat kayo nagkikita-kita ng maayos. Para mapagpatuloy ninyo yung laro-laro ninyo. O Jornad, ano naman ang balita? Bakit feeling leader si Jesus, sabi mo? Ganun sa ano ma'am, puro ano siya, parang... Kaya yung gusto laging pabida. Pabida ba? Hindi naman siya pabida eh. Hindi siya pabida, tol. Sabi kayo, siraan niyo si Jesus eh. Bait-bait ni Jesus. Oh, mabait naman daw si Kaya nga Jesus. pinangalaan ng Jesus yan eh. Yus lang pangalan yan, ma'am, pero demonyo yan. Ah, demonyo. Demonyo ka daw. Hindi totoo yan. Totoo yan. So ano ba yung biro sa'yo ni Jesus na kinagagalit mo daw? Minsan yung sinasabihan niya akong iputok daw. Ha? Nasa niya akong may putok. Totoo naman eh. Anong putok? Yung may daw sa kilikili ma. Ay, Totoo yan. Ano yan? Sinasabihan ka bago Kaya maglaro. na nga, ma'am eh. Sinabihan namin siya, ma'am, kasi concerned kami sa kanya, ma'am. Galit pa. Ngayon, nagalit pa sa amin, parang gusto pa kaming banatan. Concerned lang kami, ma'am, para sa iba, hindi siya magano. Teka. Paano mo sinabi sa kanya? Paano mo Sabi sinabi? ko sa kanya, Tol, bago tayo maglaro, maligo ka muna tsaka magsipilyo. Para, Hindi naman masama yun, ma'am. Hindi naman siguro masama yun. maayos naman yung pagkakasabi ko sa kanya, ma'am. May nasama niya. Oh, bakit? Anong masasabi mo? Bigyan mo siya ng mic. Ayan. Ano masasabi mo, Diwata? Ay, Madam Kuring, ganito po kasi nung isang gabi naglalaro sila. Tapos sumabi sa akin, ang baho po, may putok talaga, hindi ko kinakaya. Tapos nagalit po siya sa akin. Ganun? Opo. Hoy, alam mo, Jornad, mura lang ang deodorant. Tandaan, walang kwenta ang malapapapimong looks kung ang kilikili mo nanununtok sa anghit. Camille, paano ba dapat pagsabihan ng isang kalaro na hindi sasama ang loob niya at aamin? Mahirap yun, ano? Mahirap yun, Ate Coring. Siguro dapat nilang isipin, pag sinabi nating it's a group sport, ang talagang iisipin nyo, teamwork yun eh. At saka dapat may communication. So talagang kinakailangan mag-usap-usap kayo para maging maayos or manalo kayo. At the same time, alam nyo, ang basketball, it's one way para sabihin natin na matuto kayo magdesisyon ng tama. Kasi kumisan, di ba, pag halimbawa, yung mga last 2 minutes, tapos tight yung game, di ba? At kinakailangan talaga yung desisyon tama.
at nandun yung tinatawag nating control ng ating emosyon. Pero sana, isa lang ang iniisip ko, bakit kayo nagkakaganyan at tungkol sa pera, wala kayong trabaho. Sana magtrabaho muna kayo para sa ganon, pagkatapos nyo magtrabaho, maging laro lang at relaxation ang basketball. Hahanap kayo ng mga trabaho nyo. Pwede rin namin ilapit sa barangayan kasi baka meron din. Di ba? Ang dami ring work from home. Kung magaling kayo sa online. Di ba? Ang daming ganun. Yung may kilala ako, kamag-anak ko pa nga, kumikita siya ng 70,000 pesos isang buwan. Nasa bahay lang siya. Oo, ano lang siya, parang technical assistant. Mga ganyan. Maliban dyan, ang regalo ko sa inyo, kung hindi na kayo mag-aaway-away, kanya-kanyang rubber shoes. Okay ba yun? Okay ba yun? Ha? Yung pang-basketball talaga, Yung pang-basketball talaga. Salamat po. Ito, dali nyo na, ibenta nyo na lang yan, baka pagkakitaan pa yan. Ang Diba? saya ni Lloyd, ate ko. Tingnan mo yung tsura niya. Oo nga Parang guminhawa yung mukha, no? Pleasant yung mukha. Correct. At, reregaluhan kita ng kili-kili-kit. Jordan! Salamat po, ma'am. Talaga! Alam mo, yung kili-kili-kit ko, yung K-Magic, meron pang bio, may serum. Yun. Diba? Nakahinga din. Basta kompleto yan. Toothbrush, toothpaste, good for 1 month. Diba? Bawal na alaskahan, Wala nang alaskahan. Paano yung manok? Ewan ko, wala akong alam dyan. Hindi ba? So, ito, teka nga pala muna, yung manok, kailangan magpaumanhin ka doon sa tatay. Opo. Diba? Pwede naman ganun. Magpaumanhin sa tatay kung paano. Bigyan niya ng sisiw na may color. Huwag yun sa color game, yung tatayaan. Magkano ba ang fighting na manok ngayon? Medyo mahal. Medyo mahal, di ba? Mahal po, mahal. Kailangan mapalitan kasi, lalo na kung winning chicken pa yun. May kamahalan yun. Mahal yun. Pero ito, dito na muna tayo magsimula. No, yung magkakasundo-sundo kayo. Alam nyo, merong mga nagkakasundo dito, pero paglabas magkaaway na naman, Hindi ko ibibigay sapatos nyo. Di ma'am, talaga, ma'am, okay naman na po kasi nasabi ko na po yung mga... Oo, nasabi nyo na, nasabi na rin niya, yung gusto niya. Ang importante, huwag kayo maglalaro ulit ng walang referee. Importante talaga yon para lahat ay patas. Okay, kamayan na kayo. Ayan. Kamayan. Matapos ang matinding balyahan sa basketball, larong nakaka-addict naman ang lipatan natin. Ang larong legendary sa mga kabataan, ang ML o Mobile Legends. Bawal mapikon dahil sa huli, ikaw rin ang magsisisi. Yan ang mitya ng reklamo nga harapin natin ngayon sa sobrang pikon daw kasi nang inirereklamo sa larong ML. Ano ML? Mobile Legends! Nahuhuli ako sa balita. Okay. Sa larong ML ay nagawa niyang basagin ang cellphone ng kalaro. Naku, umiwas-iwas na nga kayo sa cellphone. Abonado ako sobra dyan. Sabi ko na. Pag nakakarinig na ako ng cellphone tsaka washing machine, ninenervyos na ako. Ayan. Mamaya aalamin natin kung bakit ang kinahinatnan ng good trip, bad trip. Hinasag niya ang cellphone ng kalaro sa ML pero siya ang nagrereklamo. Bakit? Diba? Linawin mo nga yan, Rene. Humarap ka na. Okay. Ilang taong ka na, Rene? 20 po. Ayan, ang mga edad na mapupusok pa ang mga damdamin. Rene, linawin mo, ano ba ang problema? Napuno na po kasi ako kay JP po. Wala po kasi. Ang lakas niya po kasi mga asar. Sa bilyaran po, nagawa niya na rin po akong asarin doon. Naglalaro po kami ng bilyard, nakaganyan po ako. Naglalaro po kami. Yung mukha niya po nangaasar. Ang lakas po mga asar. Habulin ko na po siya ng tako, ampasin ko na Nakatakbo po siya. Hanggang sa nakatakbo po siya, hindi ko na po siya nahabol. Inaabang-abangan ko po sa bilyaran. Ano naman ang gagawin mo? Baka ikaw pang makulong. Ano ka ba? Kaya nga po Hindi po, ang lakas po kasi niya, napipiko na rin po ako Okay, ano pa ang ginagawa? Ano pa?
Nagano po siya, nagdudukot-dukot po siya sa may puwet niya, tapos papaamoy niya po sa akin. May kaibigan akong ganyan. Oo nga po eh. Ang sakit po nun. My gosh, you boys! Your hobbies! Matagal na Ew. po yan. Matagal na po siya. Matagal na po siyang bully. No! Matagal na po. Matagal na po siyang bully. Bully, matagal na. Opo. Bata pa kayo. Opo, mga bata na po. Ganon. Siya ba ilang taon na siya? Ano po ako, 20 po ako eh. Di po, kahit mas matanda po siya sa akin, lakas na po mga asar eh. Mga kabataan po kasi ngayon. Okay. So balik tayo sa Pero 2 years lang po yung gap namin. okay. So, balik tayo sa ML. Ikaw yung talo. Opo. Tapos, malakas siya mang-asar sa'yo kasi natatalo Opo, malakas ka. po natalo po ako eh. Ano bang problema niya? Bakit kanya pinupuntirya? Siguro po, pikunin po ako, kaya niya po lagi naasar. Kasi Uso naman po kasi ate ko rin ang trash talk sa laro. totoo. Opo. Opo, so po talaga yung trash talkan po sa sa ML. Sa ML. Kaya ako po nabasag yung sa sobrang puno ko po, doon ko po na bato yung cellphone. Pikon si Rene dahil sa labis na pag-trash talk ng kanyang kalaro. Sabi nga, biruin na raw ang lasing, wag lang ang tropa mong olat sa ML. Papasok tayo dun sa Caloocan, hindi naman pala. Yung nga po, si JP nga po, pinapunta po ako ng ng Caloocan. Gawa nga po nung araw po nung nag-aaral pa po ako. Kailangan ko po kasi ng extra income. Di nag-offer po siya sa akin ng trabaho. Ang sabi niya po, punta daw po doon kasi may trabaho daw po. Di dali-dali po akong pumunta. Pagdating ko po doon, wala po akong nadatnan na trabaho at saka wala rin po sila. Ay? Ganon? Opo, pinagtripan po ako. Inis na nga ako eh. Kung pwede lang po, Pinagtripan ka lang? kung pwede nga pong pagpunta niyan dito, pwede kong tadyakan eh. Wag naman. One-on-one, suntukan ang hamon niya. Pero, idadaan natin ng face-to-face na usapan. JP, humarap ka na. Plano magalit? Ha? Mga kuya, kalma lang po tayo, ha? Umiksi yung damit ko sa takot. Kalma lang po, mga kuya. Okay po, mga kuys. Napunit nga. Sige, teka muna. Kalmado na kayo, ha? Baka ako ang masaktan. Ihahabla ko kayo pag ako nasaktan. Okay. Attorney Lorna. So, yung pambubuli ba, kahit na hindi kayo magkaklase, alam natin, pambubuli sa sa eskwelahan lang. Kahit yung ganyan, yan ba'y bawal sa batas? Oo, kasi dati yung bullying sa eskwelahan lang. Yun yung tinatawag na anti-bullying law, no? Applicable yan sa schools. Pero meron tayong bagong batas, no? Covers all kinds of bullying. Ang tawag dyan, yung bawal bastos law. Yung anti-bullying. Kasama dyan ang cyberbullying. Kasama dyan ang same-sex bullying. Kasama dyan ang lahat, miski na hindi bullying, pwedeng psychological, pwedeng physical, pwedeng verbal, no? So all kinds of bullying anywhere. JP, binubuli mo ba talaga si Rene? Opo, ma'am. Oo. Bakit? Bakit mo ginagawa? Di po, ma'am eh. Malakas rin po talaga rin po siya mga sar. Oo? Malakas din po talaga mga sar yan, ma'am. So, nang-aasar din siya. Opo, malakas din po talaga yan mga sar, ma'am. Ganun ba? Kanina, parang ang bait mo. Di ma'am, mas malakas po siya mga sar kaysa sa akin. Oo. Yung kulay ko po yung inaano niya eh, pinupuntirya niya. Dito, ang sabi ko lang po kasi sa kanya, ma'am, Tol, kamusta ka na, Tol? Ramdam ko, Tol, pumuputi ka na, Tol, ah. Ayun lang naman po ang sabi ko sa kanya. Kinamusta ko lang naman po siya, ma'am, eh. Hindi mo ba pwedeng, alam mo, nakakatawa yun, ha? Una, pogi ka. Oh. Alam mo, ikaw rin, artistahin ka rin. Oh. Kasi pareho kayong magandang lalaki. Ganda ng kulay nito, oh. Yes. Ako type na type ko yung kulay na ganyan, ano? Pilipinong Pilip kayo, Pinoy na mangging Pinoy, kaligatan. diba? O, pwedeng pang kontrabida yung bigote. Pero,
Yun nga po tapos biktima nga po ang datingan niya po eh. Ito na nga. So, di ba pwedeng pagtawanan na lang yun? Nakakatawa yun, ha? Uy, parang Hindi ma'am, pumuputi kaya na ng konti, nakakainis yun sa akin, para sa akin. kaya lang kasi kung Sa kanya po puro-puro na, nakakainis para-parate, o ano pa. So, yun lang naman ang dahilan. Wala ka namang galit sa kanya. Yung sa bilyaran po kasi, sinabihan niya po kasi ako, tuwing tumitira po ako, may putok daw po ako, ma'am. So, ang nangyayari, parang sinimulan nito, gaganti ito, tapos gantihan, parang ganon. Opo, sir. Yun naman palang nangyayari lang, parang, di ba? Yun na yun asaran lang. Pero wala Opo, namang pinag-aawayang babae, wala namang naman ganon. po. Walang pinag-aawayang pera. Wala naman. Wala naman. Sa pustahan po, sa may bilyaran. Sa may bilyaran po. Buti na nga lang po, nakatakbo po ako, nasa kabilang side po ako ng bilyar. Kasi, anong nangyari nun? Nakita ko po kasi siya pumorman eh. Yun po, napatakbo na rin po ako. Sobrang tensyon na ang kompetisyon ng dalawa. Maski sa bilyaran, nagkainitan at may muntik pang magbugbugan. Nag-ano po kasi kami nun, ma'am, nag-2 by 2. 2 versus 2 versus 2. Po yun, ma'am. Opo, sa ML po, ma'am. Okay, tapos? Tapos pinipikon niya po sa matatalo na po kasi kami, tapos sinasar niya po yung magulang ko. Di po, ugali ko pong mapikon. Napikon po sa kanya. Ngayon, in-upload ko po yung cellphone niya. Binasag ko po sa gawa po ng galit, Tol, ng emotion. di naman kasi pwedeng basagin yung ganun-ganun, tol. Kasi Huwag ka kasi mantatrash. Huwag ka kasi mantatrash to. Huwag ka kasi mantatrash May to. pangangailangan yung tao, tol eh. Huwag ka kasi mantatrash to. Kailangan mo pala eh. Huwag ka kasi mantatrash to. Ito ang cellphone na pinag-uusapan. Ito na ba yun? nakabend. Ay, bumaluktod na. Yung ganito, hindi na maaayos. Ginagamit ko pa naman po, ma'am, sa high school yun, ma'am eh. Ito. Kaso, napakawalang iya kasi na itong tao na ito. Hayaan mo na. Dapat lang Teka sa'yo muna. yan. Lakas Kasi mo mga sar, lahat ng bagay pwedeng maayos. Ito lang cellphone ang Yes, sir. hindi. Okay? Kasi bumaluktot na siya, hindi na siya diretso. Ayon sa estadistika, pinakamataas ang insidente ng bullying sa Pilipinas sa buong Southeast Asia. Yes! 47.7% ng mga estudyante nagre-report na sila'y nabubuli. Panahon ko pa lang, nabubuli din ako eh. Pero ang ginawa ko, kinaibigan ko silang lahat. Ayun. At sabi ko, kukulamin ko sila pag hindi nila ako tinigilan. Loko lang. Okay, so pero totoo yan halos 50% ng mga estudyante nagre-report ang bullying. Bakit kaya sa Pilipinas pinakamataas yan? Di ba? Nasa kakulangan ba yan ang pag-guidance ng mga magulang? Kulang ang intervention sa eskwelahan. Yan, alam ko yan. Sigurado, no? Matagal ng problema ang bullying sa mga kabataan. Ang suliranin, kulang ang atensyon na ibinibigay dito ng gobyerno. At syempre, pati na rin ang mga magulang. Bahay, nag-aaway mga magulang, walang pera, ewan ko kung ano pa yon, di ba? Pero ikaw lang kasi ang may hawak sa kapalaran mo. Hindi yung magulang mo, hindi pamilya mo. Nakikinig ka ba, Rene, ha? Yung mga sitwasyon nyo sa bahay nyo, pabayaan nyo na yon. Ang dala ninyo ay ang sarili nyo. Kaya tutulungan na lang namin kayo makausad para hindi na kayo magkamali ng wala ng balikan. Mahirap yung ganun. Ngayon, silang lahat kailangan maging mas busy. Nag-ALS sila, pero weekend lang. Monday to Friday, walang ginagawa. Okay, so ilalapit namin sila sa barangay para bigyan sila ng kahit 2 oras sa trabaho araw-araw. Babayaran kayo. Ayan, may pera pa. Di ba? Ito namang nakatapos na ng kanyang high school, ilapit ka namin sa TESDA. Para, gusto mong matuto eh. So, para magkaroon ka kagad ng trabaho. Okay ba yon? Ngayon, kung meron kayong mga kanya-kanyang problema na gusto nyong pag-usapan sa pamilya, personal, ayan, si Doc Camille. Binabayaran yan, pero libre para sa inyo. Nasa sa inyo na yon. Kung gusto nyong tulungan din ang sarili nyo. Okay? Lahat yan ibibigay ko sa inyo. Pero dito na matatapos yan. Rene, tayo ka na. Okay, tayo ka na. Okay na. JP. Tapos na ang mga away bata. Dumako naman tayo sa favorite na libangan ng mga senior, ang Zumba.
Nagrereklamo para sa kanya, costume is life. Pagdating sa Zumba, parang pero para sa inirereklamo niya, cash naman is lifer. Zumba Lola Mercy, humarap ka na! Naku, talagang sa Zumba, tama ba, Lola Mercy, na kailangan yung outfit, 50% na kaagad yung outfit. 50% lang ang performance. Pero kailangan talagang, A4 ang outfit. O, so, ano ang problema? Ang problema mo sa kanya, kasi ganito po yun. Nung primero, nangihiram siya sa akin ng pangpapalawal niya pagka may nagpapatay. Kasi binibigyan po namin siya ng mga yung magiging customer niya kasi naawa po kami sa kanya. Pagka wala po siyang pambili ng materialis niya, hiram naman po siya sa akin ng 1,000. Pero nakakabayad naman po. Tapos sunod naman uli, gano'n naman uli. Yun, hihiram naman po siya ulit. Pambili na naman ulit niya ng mga materialis niya. O nakabayad naman din uli kahit matagal. Ngayon yung pangatlo na po, hindi na po siya nakakabayad. Siyempre, kailangan ko rin po yung pera. O 1,000 uli yung hiniram niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, babayaran ko naman yan, Beshi. Kasi nagipit lang talaga ako, magantay-antay ka lang. Sabi niya gano'n. Kailangan ko na po kasi medyo matagal-tagal na rin po. Tapos, tsaka nagpatahi ulit kami nandito dahil mag-anniversary ng mga senior citizen. Tapos, nagbigay na kami ng bili ng leggings na tatahiin niya. Magkano? Magkano daw? 250 po. Ha? 250? Opo. Ang bawat isa? Opo. Bali, 4 sana kami kasama siya. Ngayon, 3 na lang kami. Kasi hindi na nga po kami nagkaintindihan. 750? So bayad na. Bakit hindi mo na down payment? Ako hindi ako nagbabayad ng buo. Binigay mo na po namin sa kanya. Okay. Tapos ang katwiran niya sa amin, pasensya na kasi nagastos namin yung pera. Ayun po. Nagastos. Dahil, siyempre, saan nagastos? Buti namin niya na nagastos niya. Inaamin niya naman po. Tapos, pagka magsusumba na kami, makikita namin siya nandun sa may sulok. Kami dito na kami sa may bungad. Kasama ng instructor namin. Ang outfit sa Zumba, napurnada pala dahil nagastos ang pera. Paano na ang OOTD nila? Paano ngayon itong hindi mo maisoli ngayong pera? Paano? May bala ka ba? May plano ka ba? Paano mo ibabalik? Sinabi ko nga po na ibalik ko pag mabayaran na po ako doon sa inaantay ko po na magbayad rin sa akin sa nagbenta kasi ako bahay. Nagbenta ka ng bahay? Ngayon, yung nagbili rin ng bahay, hindi man din ako binayarang buo. Okay. Nahulog-hulugan. Paano naman nila malalaman kung nabayaran ka na? Baka paghintayin mo sila ng panghabang Hindi, buhay. nangako talaga ako, ma'am, na nabayaran ko talaga sila pagdating sa oras na mabayaran din ako. Ayun. So, Yun maliban yun sa po. pananahi, wala ka ng ibang pinagkakakitaan. Wala na po kay itong edad ko po na Oo, low pareho blood na pa. silang 66. Wow! Sexy 66. Paulit-ulit na ginagawa niya po, ma'am, yung magtanggap ng tahi, tapos yung i-denown, nagagamit niya po. Dahil kaibigan namin siya, besi po talaga namin ito, ka-4 po kaming magkakasama pag nagpupunta kami sa Zumba. Ngayon, nitong huling problema na nagkaroon na talaga kami ng na tinataguan niya na kami, yung nag-down ng seat cover na 1.5, hindi niya na po naibalik. Ako po yung nagbayad kasi ako yung nagrekomenda sa kanya. Ngayon, pagkatapos po noon, di pati yung nirekomenda ko, medyo nagtampo na rin sa akin. Ba't ko daw inirekomenda sa hindi marunong tumupad sa usapan? Ngayon, nitong nagkaroon po kami ng anniversary nung October 28, nag-usap po kaming 4 na magpatahi sa kanya ng para pareho kami. Kasi ganito lang po yung ginagamit Ano bang design nitong pinag-uusapan natin? Ano ba yung design? Pwede bang makita yung design? Para maiba lang po kami sa Ano nga itsura? Opo. Anong kulay? Nakatay, hindi.
May leggings pero may palda, parang ganyan. Parang ganyan. Opo. Ito po yung ginagamit namin, pero yung pinatahin namin para maiba lang po kami sana. ayun. Kaso, hindi niya nagawa. Akala ko nga, galit kayo sa akin. Eh, Sumisigaw na. Galit kayo. hindi. Ang sagot ni Inaasahan kong Lola, galit ano kayo. ka mo? Ano ulit? Hindi totoong nagagalit na kami dahil nga hindi ka na nagpapakita, hindi ka pa marunong humingi ng sorry. Yun na nga, naunawaan inaantay ko naman nga na namin. magalit talaga Bigla ka kayo. na lang nawawala. Sino naman ang hindi magagalit? Iba ka rin, Lola eh. Lola Tina, iba ka rin. Kaya nga, gusto ko nga magalit kayo sa akin. Ganun ba yun? Sana mag-sorry ka na. Lola Tina, baka naman pwede kang mag-sorry. Pwede ba? Ngayon, magsorry ako. Ayun. Ano naman, kaya tayo nandito eh. So pero natutuloy pa rin ang sayawan. Tuloy naman po. Tuloy pa rin ang Oo. Zumba. At nakikisumba ka pa rin naman. Opo, pag Sabado po. Ayun, so pag sa Zumba, bati-bati. Hindi po, hindi kasi po. nakabukod siya eh. Lumalayo siya sa amin. Lumalayo talaga. Nauna po ako Okay. umuwi. Nauna po. Tapos unang umuwi. Oo. Basta paglingo namin, wala na. O in fairness, humarap siya ngayon. So Lola Hilda, ano naman ang kwento mo? Bakit diyan ka humilera? Akala ko kakampi ka ni Lola Tina. Ano ang personal na naging atraso sa'yo? Kasi po, kami talaga magkadikit dati. Nagkautang lang sa konti lang naman, hindi naman malaki. Ayaw na niya akong pakinggan, tinataguan pa. Ilang beses akong pupunta sa bahay, kunwari wala, aso yung sasalubong. Yung pala, nagtatago. At least may aso Po, na sumalubong. Tsaka yung aso hindi po nagtatago. Yung aso hindi nagtatago. Oo. pwede naman Nakikisumba ako pa. salubungin. Kung wala, di sabihin, pasensya ka na. Pasensya ka na, busy kasi talagang kapos. Naipiliwanag kaysa magtago. Ngayon nga, dinulog ninyo ako dito. Kaya nga, sorry na. Ayan na nga, nagsosorry na. Kasi Lola nga, Tina, nagsosorry. tingnan mo, ang daming tao. Oo. Sa totoo Kaya lang, nga, dapat, hindi na tayo makakarating dito kung antimano, nag-sorry ka na sa Nag-sorry ka na amin. lang. Yun na nga ang mali ko. Hindi ka naman namin dahil naunawaan ka naman namin sa kahirapan mo. Mali. Tanggapin ko talaga, ma'am, na mali talaga ako sa ginawa ko nung nakalipas. kita mo, Opo. mahibihira yan ha, yung guest natin na agad-agad. Sa simple sorry, matagal na dapat palang natapos ang hidwaan ng Zumba Friends. Pero nahuli man ang sorry ni Lola Tina, ang importante ay bati-bati na rin sila. Dumali ang aming trabaho dito, kasama ng mga Zumba lollies. Mapamatanda o bata, maganda ang magkaroon ng mga libangan pero wag lang aabot sa pikunan at pisikalan. Dapat happy-happy lang, mapa-sports, laro o Zumba yan.